po tayo dito kung may sagot na ba yung kampo ni Sara patungkol mga kababayan dito po sa dito sa impeachment complaint na i-file ng grupo nitong sina former Senator Laila de Lima. Ano po kasi sabi po dito mga kababayan sa UNTV News, kampo ni BP Duterte nananatiling tahimik sa issue ng impeachment complaint laban po sa kanya. Di ba kung matatandaan nyo kapag etong si Sara tinitira ng mga congressman, yung sinasabi nila, tinitira daw sila ng mga congressman, pinag-iinitan, pinupolitical harassment. Di ba? Sumasagot agad sila. Pero nakakapagtaka, nananatili silang tahimik mga kababayan dito sa issue ng isinampang impeachment complaint laban po dito kay Sara. So ito, pakinggan po natin. Nananatili pang tahimik ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng impeachment complaint laban sa kanya. Naghain ngayong araw ng impeachment complaint sa House of Representatives ang ilang grupo dahil sa umano'y grave misconduct at constitutional violations ng pangalawang Pangulo. Sa kabila ito ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wag na sana itong pagtuunan ng atensyon. Matatandaang tiniyak naman ni VP Duterte ang patuloy na pagtatrabaho niya sa kabila ng mga nangyayaring issue. O yan, maliwanag nananatili pa ring tahimik yung kampo nitong si Sara Duterte. Nakakapanibago lang. Pagkatapos mag-ingay kanina ni Robin Padilla at nung iba pa mga kababayan, lalo na yung partido nitong si Robin mga kababayan na PDP, pagkatapos nila mag-ingay, ngayon, mga tahimik sila nung may nag-file na ng impeachment laban po dito kay Sara. So ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito sa isa pang topic na nakita po natin. Actually, last topic na natin to pero may nagpasa sa atin ngayon ng isa pang balita mga kababayan na kung saan, kapapasok lang din, yung mga vlogger nakakasuhan. Mga sinampina pala, mga vlogger na sinampina to mga kababayan. Basahin na rin natin. At saka ito, yung about din do sa kanina, yung sinasabi ko sa inyo, yung about do sa Pogo, na kung saan yung hinihinala na ipinipinance do sa mga vlogger mga kababayan galing po sa Pogo. Eto yan. So what is ClickUp? ClickUp is... Wait lang Ayan. Pero anyway, punta muna tayo dito sa isa nating topic. Eto yung pagtanggal sa lisensya ng mga baril o mga armas nitong si Sara Duterte. Mga kababayan, so ngayon, basahin natin etong title nitong balita galing ulit sa UNTV News. Kasi sabi po dito, pag-cancela sa gun license ni BP Sara, nakadepende sa resulta ng CIDG investigation. Kasi kung matatandaan nyo mga kababayan, di ba nag-iimbestiga na rin etong sina General Torre mga kababayan dito po kay Sara Duterte at saka sa kanyang pagbabanta. Bukod sa NBI mga kababayan, di umano, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, nag-iimbestiga din mga kababayan ng CIDG, and then ang ating mga kapulisan ay nagreklamo at nagsampa ng demanda laban din naman dito kina Sara Duterte. So ngayon, pakinggan natin ito nakita nating balita galing po sa UNTV News. I-play na po natin. For one, yes, I can confirm na meron pong isa pong LTAP holder po si BP Sara po at meron din po mga firearms na nakarehistro under her name po. Kinumpirma ng Philippine National Police na mayroong baril si Vice President Sara Duterte. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, mayroon itong license to own and possess firearms, subalit tumanggi ang general na sabihin kung anong uri ng LTAP o kung ilang baril ang pag-aari ng pangalawang Pangulo. As to the type of license at I cannot for now revealed kung ano po yung type of license na hawak po niya, but definitely siya po ay may LTAP at meron pong lisensyang mga baril na nakarehistro under her name. Gayunman, wala aniyang permit to carry firearms outside of residence si BP Sara. Sa tanong kung pwede bang matanggalan ng lisensya ng baril ang pangalawang Pangulo, sinabi ni Brigadier General Fajardo na nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group at nakabase sa magiging resulta nito kung maaaring makansela ang firearm licenses nito. Let us wait for the completion po ng investigation na sinasagawa po ng CIDG to determine whether or not these cases filed against her will can be used as a ground for possible revocation or cancellation of her LTAP and firearms registry.
So ibig sabihin, nakadepende pa rin yan mga kababayan sa magiging resulta ng investigasyon ng CIDG. Ano po mga kababayan, kung makikitaan nila na talagang etong si Sara Duterte mga kababayan ay walang kakayanan para humawak ng armas or magdala ng armas mga kababayan, possible siya na matanggalan ng license. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Malinaw naman aniya nakasaad sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law ang mga basihan para makansila ang firearm licenses ng isang gun owner. Saka di ba mga kababayan, bago ka dapat makakuha ng LTAP, ang pagkakaalam ko parang sa ilalim ka muna mga kababayan doon sa neurotest, yung tinitingnan sa sa utak. Nakakapagtaka lang bakit nakapasa etong si Vice President. Hindi ko naman sinasabi na may tama siya sa utak, nagtataka lang ako. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Samantala, sinabi rin ng PNP na posibleng madagdagan pa ang isasampa nilang reklamo laban sa pangalawang Pangulo at security escort nito. Di lamang po sa ating Vice Presidente, lahat po ng may kinalaman po doon sa nangyaring insidente nung nakakaang 2 Sabado po. Nauna na nga po tayong nakapagsampa ng direct assault. Saka dapat mga kababayan kasama dyan si Atty. Lopez kasi di ba kung makikita nyo may video na nagba-viral na hinahampas niya ata yung pulis mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon kung titingnan po nating mabuti, dapat kasama lahat ng tao na kasama nitong si Sara, lalo na yung mga alalay niya na humaras dun sa ating mga kapulisan katulad niyang sila Chika. Ano po, dahil mga kababayan, hindi po kasi biro yung trabaho ng ating mga kapulisan. Tapos gaganon-ganunin lang nitong sina Sara Duterte porket siya ang Vice Presidente. Tatawagin niya mga bakla ang PNP na naandu doon, tapos duduru-duruin niya yung isang pulis na nagmamalasakit lang naman sa kanila. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Disobedience to a persons in authority or their agents at saka yung grave coercion. But alam po natin ang public officers and employees po kapag nasasangkot po to sa anumang krimen, sa criminal case, ay may kaakibat po yan na administrative at civil cases po. So yun po yung tinitingnan po natin dito po sa ginagawa po nating pag-iimbestiga. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. So maliwanag ha mga kababayan, may possible na makansila ang gun license nitong si Sara kapag ka napatunayan talaga mga kababayan ng CIDG na may nalabag talaga sa batas etong si Sara. Ano po, kasi patuloy pa rin yung investigasyon mga kababayan dito po sa ginawa ni Sara at saka ng kanyang security doon sa ating mga kapulisan. Dahil kung matatandaan nyo, nagreklamo nga etong ating mga kapulisan, may reklamo ang ating mga kapulisan laban po dito kay Sara. So possible na kapag ka napatunayan na nalabag talaga ni Sara mga kababayan at saka ng kanyang mga security, yung inirereklamo sa kanya, may possible na mawalan siya ng lisensya para humawak ng baril. Ano po, so ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito sa nakita nating kapapasok lamang pong balita. Sabi po kasi dito sa ABS-CBN, eto basahin natin ha. Yan. Tanggalin muna natin to. Yan, sabi po dito mga kababayan sa ABS-CBN, just in. Exclusive. NBI serve a new subpoena for Vice President Sara Duterte, also being summoned is her staff who moderate the press conference last Saturday when the VP threatened President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, and Speaker Martin Romualdez. The NBI also sent a subpoena for a correspondent of the foreign media, members of the local media, and a blogger who were present at the press conference. Ibig sabihin mga kababayan, kasama din yung mga vlogger katulad ni na Boss Dede mga kababayan. Kasi sila mga naandu doon eh. Yung mga vlogger na naandu doon, kasama po sila dito sa isinasabina ng NBI at iimbestigahan ng NBI. So possible mga kababayan na yung sinamawi, yung sinabos Dede, mga kababayan, yung member ng Banatae, kasama po sila dito sa isinasabina ng NBI. Bukod kay Sara mga kababayan, yung mga nag-interview kay Sara kasama sila dito, lalo na dapat mga kababayan talagang hindi mawawala dito
yung nagtanong kay Sara Duterte ng provoking question. Ano po, para makapagsalita itong si Sara ng hindi maganda at makapagbanta sa buhay ng presidente, ng First Lady at ng Speaker of the House. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti, dapat kapag ka napatunayan talaga na guilty itong mga vlogger na ito, masampulan ito ng matuto mga kababayan na huwag mag-imbento ng fake news at huwag hayaan yung kanilang vice-presidente na magmukhang hindi vice-presidente, mga kababayan. Kasi ang ginagawa nila, tinatanong nila ng provoking question si Sara, kaya nakakapagsalita ng hindi maganda laban sa kapwa.